Hey mga brods, ito nga pong si Cliff Hodge, medyo napapagod na dito sa Meralco Bolts pagkatapos nga na itong ma-injured ng kaunti dito sa Meralco Bolts versus Phoenix Super LPG sa ating quarterfinals mga kabrods. 3 overtime yan pero yun nga nagwagi pa rin ang Meralco Bolts at yun nga na-push nila sa do or die game with a twice to beat disadvantage against Phoenix Super LPG. So ito nga si Cliff Hodge mga brods, isang nga ito sa mga matagal na at loyal na rin dito sa Meralco Bolts, pero alam nyo ba na ito pong si Cliff Hodge syempre gusto rin neto mapunta or masubukan yung ibang kupunan, kaya nga gusto rin niyang mag-demand ng trade dito sa Meralco Bolts after nga ng season na ito, dahil syempre gusto rin niya doon sa kupunan na malaki talaga ang tsansa or potential na magkampiyon. So ito na nga mga brods, ito pong SMB ayun nga gusto rin naman ito pong serbisyo na ito po ni Cliff Hodge after nga rin ng season na ito kung sakalimang ito ay mag-demand ng trade, dahil lang SMB nga kulang rin naman din ito kahit papano sa depensa. Yung opensa kasi ng SMB mga brods, hindi na nila pinoproblema yun. Yung depensa lang talaga ang kailangan para nga manalo talaga ng kampiyonato ulit ito pong SMB, dahil alam naman natin na gusto nilang bumawi talaga ngayong season sa Commissioner's Cup 2023, kaya susubukan nilang manalo against Rain or Shine Elasto Painters bukas, na knowing na sila ang may twice to beat advantage, pero ang Rain or Shine ay yun nga sunod-sunod ng panalo at 6 winning streak ang Rain or Shine. Kaya itong si Cliff Hodge mga brods ay susubukan din nilang kunin ito after ng season para nga next season mga brods mas malakas na talaga ang SMB. Hindi na ito bago sa Meralco Bolts mga brods, maski nga mga star players na ito pinapamigay na rin or tinitrade talaga nila dahil business kung business, dahil alam naman natin na ang SMB may offer rin naman ito kahit papano na maganda dito po sa Meralco Bolts kung itong si Cliff Hodge ang makukuha nila, dahil alam naman natin na ito pong si Cliff Hodge malaki naman talaga ang value nito. So syempre ang ibibigay rin dito ng SMB ay mataas na player din. So alam natin na si Cliff Hodge mga brods ala-abwebang araw ang laruan talaga nito. So kapag makuha ito ng SMB, para na silang merong Calvin the Beast Abueva sa kanila na mga abroads na mas efficient ang shooting din neto ni Cliff Hodge. Malaki talaga ang maitutulong neto kahit undersized siya sa bilang isang power forward or minsan sentro ito ng Meralco Bolts kapag All Filipino Cup, hindi ito nagba-back down kahit sino ang makatapat nito. Sa height niyang 6'5 or 6'4 ang height ni Cliff Hodge mga brods, talaga malaki ang naitutulong neto sa Meralco Bolts, kaya nga hindi ito mabitaw-bitawan ng Meralco Bolts sa mga ilang taon na rin niyang nagseserbisyo dito. Pero syempre ang player rin naman ang minsan yun nga nagsasawa na rin sa isang kupunan. Kaya kung tutuusin, kapag ito ay nagdemand ng trade dito sa Meralco Bolts, sa SMB ang punta nito mga brods, dahil yun nga gusto niya yung may potential na kupunan na pwedeng magkampiyon. So ang SMB ay isang super team talaga mga brods, kulang lang talaga sa depensa kaya naghahanap sila ngayon. Kaya ito pong si Cliff Hodge, if ever man itong bumitaw sa Meralco Bolts, babagay talaga ito sa SMB, at yun nga kung sakali man magiging smooth na ang laruan ng SMB, may opensa ka na, may depensa ka na, hindi na sila mahihirapan next season. Pero kung mga brods, sa tingin nyo ba, babagay ba ito sa sistema ni Coach George Gallant dito po sa SMB kung ito pong si Cliff Hodge talaga ay mapunta na sa kanila? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, at isa-isahin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito mga si Javi Gomez de Lejanio, na alam natin na nasa Terra Firma Jeep, gusto nga rin itong hugutin ng Barangay Ginebra San Miguel ngayon, knowing na sila ay makakatapat naman ang Northport Batang Pier bukas sa quarterfinals with twice to beat advantage ang Ginebra doon. Pero ito pong si Javi Gomez de Lejanio mga brods, ito pong si Javier ay yun nga drinaf ito ng Barangay Ginebra San Miguel dati kung matatandaan nyo. Yun nga mga brods, medyo nagsisi rin ang Ginebra dito dahil yung pag-draft ng Ginebra dito kay Javi, nakuha na ito ng Terra Firma Jeep dahil may kinuha silang mga players na mga rookies mga brods. Nagsisi sila dahil itong si Javi Gomez de Lejanio ay isa ito sa mga scorer ngayon ng Terra Firma Jeep. Siya ang isa sa mga leading scorer doon ng Terra Firma. Lumabas ang laro doon ni Javi Gomez de Lejanio. Mas okay rin siguro yun mga brods para makita rin ng Ginebra yung totoong potential ni Javi Gomez de Lejanio kaysa makapangko siya dito sa Barangay Ginebra San Miguel sa mga past few seasons nila. Pero ito nga lumalakas na ito pong si Javi Gomez de Lejanio. Isa rin siya sa mga nagbubuhat sa Terra Firma
Jeep, gusto nila itong ibalik din sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil yung laruan ni Javi ala shooting guard ang laruan na ito mga brods. Kung makikita nyo naman, switch shooter rin ito pong si Javi Gomez de Leano. Alam naman natin na isa rin ito sa mga kilalang player sa UAP dati sa UP, Fighting Maroons along with his brother na si Juan Gomez de Leano mga brods. Pero syempre, alam naman natin na galing kampiyon din ito pong si Javi sa UAAP dahil yun nga, pusong kampiyon din ito pong si Javi Gomez de Leano. Kaya mga brods, mas gusto rin ito doon sa team na champion team din mga brods na katulad ng Barangay Ginebra San Miguel. Syempre mga brods, gusto rin naman niya dito sa Ginebra kung saan nga syempre draft pa nga siya dito sa PBA. Yun nga lang, pinamagay din agad ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero syempre mga brods, ang Ginebra, alam naman natin na kaya nilang kumuha sa mga farm teams like Terra Firma Jeep kapag gugustuhin nila. So ito pong si Javi na nasa Terra Firma Jeep, madali na lang kunin nila yan mga kabrod. So syempre alam naman natin may mga trades dito. Syempre mga brods, hindi pa naman ganun kataasan yung value ni Javi Gomez de Leano as of now. Pero isa siya sa mga may potential na maging superstar in the future. Kaya habang hindi pa ganun karaas ang value ni Javi Gomez de Leano mga brods, dito nagagalaw ang Barangay Ginebra San Miguel. Pero syempre, alam natin na sa quarterfinals na tayo, pwede na itong kunin agad or huhugutin nila mga brods from Terra Firma dahil alam natin wala namang laro ang Terra Firma Jeep. Pwede nila itong i-trade mga kabrods dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Mas lumakas na ang Ginebra pagdating na sa playoffs. Sabi nga nila magpapalakas ang Ginebra sa playoffs. Playoffs na tayo bukas mga brods, ang Ginebra versus Northport Batampier. Gusto nga rin nilang ibalik din si Justin Brownlee. May pag-trade sa mga players or makumuha ng mga malalakas na shooters. And itong si Javi Gomez de Leano ang isa sa mga nakikitaan nila ng potential mga brods sa Terra Firma Jeep. So ang Ginebra, alam naman natin na si Coach Tim Cone, gustong-gusto nito yung mga switch shooter mga brods. So yung mga shooting talaga na katulad ni Javi Gomez de Leano, ang isa sa mga kailangan nila para tumaas or yung dumami yung options ng Ginebra sa mga 3-point area or sa mga shooting guards. So syempre mga brods, alam naman natin na medyo hassle yung mga ganitong transaction knowing na ang Ginebra may chemistry na sa kanilang lineup ngayong quarterfinals. Pero alam naman natin si Coach Tim Cone, kaya niyang balasahin kapag bago ang mga players na hinuhugot nila. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito pong si Javi Gomez de Leano? Ibabagay ba ito sa Barangay Ginebra San Miguel? At sa tingin nyo ba, dapat bang hindi na lang itong trinade ni Coach Tim Cone dati nung na-draft itong si Javi sa Barangay Ginebra San Miguel knowing na malakas pala ang player na ito? So salamat po sa panonood mga brods. This is Overdata Dilation lang. I'm out.